Hello! Happy Sunday sa inyo lahat. Magandang hapon mga kabayan ko. So meron na naman tayong pag-uusapan. Ito ay... Unahin muna natin to kasi may kinalaman ito doon sa latest video eh. So ito yung original video Na ano ko na to, nareahan ko na ito before. Ito ay kay Yang Kido. Yang Kido. Yang Kido. Whatever kung ano name nitong vlogger na to binisita niya si Diwata, 'di ba? Ito ay noong January pa naman. Anong nangyari sa parisan ni Diwata sa Pasay? Yung dating dinudumog na sobrang daming tao, ngayon tinutulugan na lang at halos mabibilang mo na lang sa daliri mo yung mga kumakain. Lumipas na nga ba talaga ang trend sa parisan ni Diwata? Tara, samahan nyo kaming pumunta sa parisan ni Diwata. Pagdating namin sa parisan ni Diwata, yung una naming napansin ay halos wala na talagang kumakain. Pinipilahan, ngayon tinutulugan na. Dati sobrang daming tao niyan dito, ayan. Nakapila yan, tapos doon sa kabila sobrang daming tao. Ngayon, ito na ang sitwasyon, Ito na ngayon ang kalagayan ni Diwata. Dating pinipilahan, ngayon tinutulugan. Pagpasok namin sa loob ay biglang bumungad sa amin si Diwata, kaya nilapitan namin siya. Diwata, guys. Nakita na natin sa personal. Pagtapos namin kausapin si Diwata ay umorder na agad kami. Bibili natin yung chicken inasal, 140 pesos. Only rice, 1 soft drinks, only sabaw. Isa ma'am, chicken inasal. Pagtapos namin umorder ay 5 minutes lang ay naiserve na agad yung order namin. Nga pala, mautak na si Diwata ngayon kasi nung nakita niya nagbablog kami, bigla siya nagpatugtog ng budots. Ayaw siguro ng vlogger. Diskarte nila dito guys. Nalaman nila nagbibideo kami. Kaganina pumunta kami walang tugtog. Ngayon naman. Buti nga hindi copyrighted sound yung pinatugtog eh. 'Di ba? Nung nandyan kami rap yung pinatugtog pero hindi naman siya na-copyright, 'di ba? Medyo minimal ko lang yung sound nung pumunta kami diyan. Diskarte nila yun para hindi makapag-video yung mga vlogger kasi nagkakaroon ng copyright yung mga video pag may ganong music. Ngayon ay dumako na tayo sa taste test. Tignan natin kung masarap nga ba yung chicken inasal ni Diwata. Parang sa inasal guys. Sa totoo lang hindi kasi dito Diwata sa bagay nareahan ko na ito before eh. Pero kung makikita mo kasi dito, talagang tamad ka na talaga. 'Di ba? Tignan mo. Biglang bumungad sa amin si Diwata kaya nilapitan namin siya. Diwata guys. To be fair kumakaway na siya nitong January. Pagtapos namin kausapin si Diwata ay umorder na agad kami. Bibili natin yung chicken inasal, 140 pesos. Only rice, 1 soft drinks, only sabaw. Isa ma'am, chicken inasal. Pagtapos namin umorder ay 5 minutes lang ay naiserve na agad yung order namin. Nga pala, mautak na si Diwata ngayon kasi nung nakita niya nagbablog kami, bigla siya nagpatugtog ng budots. Ayaw siguro niyang magatasan ng vlogger. Diskarte nila dito guys. Nalaman nila nagbibideo kami. Engot din to si Diwata nagfi-feed na siya eh. Sana hinayaan niya na lang. Akala niya siguro siya pa yung laman ng meta ng Facebook ngayon, 'di ba? Hindi na. Dapat ka na lang parang nagpaubaya ka na lang. Kanina pumunta kami Iniisip niya siguro lagi siyang sisiraan eh. walang tugtog. Ngayon may bullets naman. Diskarte nila yun para hindi makapag-video yung mga vlogger kasi nagkakaroon ng copyright yung mga video pag may ganong music. Ngayon ay dumako na tayo sa taste test. Tignan natin kung masarap nga ba yung chicken inasal ni Diwata. Parang sa inasal guys pero medyo maliit lang. Ayun, tikman natin. Ang sarap din. Dasang inasal tayo. Masarap. To be fair, masarap naman talaga. Lalo na yung chicken. Yung chicken niya, masarap talaga. Pati actually yung pares din, to be fair naman, masarap naman talaga. Ang negative lang na dyan ay yung barbecue, yung binili nila Sir Lance. Lasang gas. Siguro na parami yung gas na, yung pinang-paapoy sa uling. Masarap naman talaga. Kaya lang may mga pangit na review dati na walang lasa, yung kainitan niya pa. Mabilisan kasi ang luto nun eh.
paspasan eh. Pag nauubos yung sabaw, lalagyan na lang ng tubig. Ang tendency tumatabang, hindi siya masarap. Pero kung ano mo, masarap talaga. To be honest, masarap naman. Hindi siya hindi naman siya yung super sarap. Kasi may sarap na dinadayo mo pa eh. 'Di ba? Yung let's say halimbawa yung pansit ng Malabon, 'di ba? 'Di ba may pansit Malabon na tinatawag. Dinadayo pa 'yon dahil yung sarap. Hindi naman siya ganun. Okay lang, saktuhan lang. Masarap siya pag lalo na kung gutom na gutom ka. Pero hindi ko pwede siyang sabihin hindi masarap. 'Di ba? Okay lang. Nung time na 100 pa ha. Ngayon yata mahal tapos hindi na siya only rice ngayon eh. Masarap din yung sikin inasal ni Diwata. Ang kaso, hindi bagong luto yung na-serve sa amin. Kaya marirate ko to na 7 out of 10. Diwata agad. Malaki pa rin ano. Diwata Pares, kung ako'y tawagin, mga bashers, nanggigigil sa akin. Ano namin yung pagkain namin dito kay Diwata. Only rice at only sabaw pa din pala sila. At 1 free soft drinks, kaya panalo din yung pera nyo dito. So mga tol, tapos na ako kumain. Ang marirate ko sa chicken inasal ni Diwata ay 7 out of 10. Malaki na rin ano. Ano nila, yung chicken inasal nila, naka-ready na. Malamig na tuloy, kaya parang wala nang thrill kainin. Sa mga hindi pa nakakapunta sa parisan ni Diwata, ay subukan nyo din pumunta para matesting nyo din yung mga pagkain dito. Para sa akin, ayos naman yung mga sineserve dito. Nagkataon lang siguro na malamig yung na-serve sa amin. Pero kahit ganun pa man, solid experience din to kasi naranasan namin kumain sa parisan ni Diwata. Lumipas man yung kasikatan ng Diwata Paris Overload, pero tumatak naman ito sa panglasa ng masa. Kaya at the end of the day, kahit lumipas na ang trend ni Diwata, ay panalo pa din siya sa uli. Dahil naiangat niya yung sarili niya sa kahirapan. Di ba positive naman. Positive naman yung review sa kanya. Napanood naman natin ni-replay ko lang ito eh. Positive naman, pero ito, ang hindi ko maintindihan, ito si Diwata, nagmamaktuldo sa vlogger na yon. Ito ngayon ang in-upload ni Diwata ngayon. Parang tanga to si Diwata, no? May tililing na yata ito eh. Are, sa parisan ni Diwata sa Pasay, yung dating dinudumog na sobrang daming tao, ngayon tinutulugan na lang. Anong nangyari? Yung vlog dati na tinutulugan yung parisan ko. So nandito sila ngayon, kumain ulit. Yung mga dating tutulugan na binili niya, doon yun sa may labas. Ayan, dito. So ngayon, ito siya, tinan mo. No po. Diba? Yung vlog mo dati, tinutulugan, tapos yung mga vlog mo dati, kinuhaan mo yung mga natutulog sa labas, tapos sinabi mo tutulugan. Hindi naman natutulog sa parisan. Gusto ngayon kumain ka, maraming salamat, no? Kasi binabalik-balikan mo. Ibig sabihin, kahit na binas mo ako dati, Tanga ni Diwata, no? Sobrang tanga talaga nitong taong to. Halatang hindi niya ginagamit yung utak niya. Hindi ka naman binash niya ni. Positive nga yung review sa'yo eh. Tanga talaga nito ni Diwata. Ewan ko dito sa taong to, may topak na yata to eh. Siyempre, pag nagre-review ka, you have to be honest. Tinitingnan lang naman. May natulog naman talaga eh. Tinutulugan naman talaga eh. Di ba? Pagpasok sa loob, positive naman ang sabi sa'yo. Tanga talaga nito din, Diwata. Diyos ko. actually, pinapanood ko pa sa yung video mo. Kumain ka pa rin. So, masarap yung parisang aminin mo. Yung sinabi ko talaga sa video na yan, masarap talaga. Napanood nyo ba yung Pero video? nga, yes, pero nga, yung mga natutulog din sa labas, Yung sinasabi na tutulog na yon, konting ano lang yon, konting bahagi lang ng video yon. Napakatanga ni Diwata talaga. Inaway niya. Ewan ko ba? Pag talagang walang pinag-aralan yung tao, no? Ang hina talaga umintindi. Siguro kahit siguro high school graduate, naiintindihan yung vlog nito eh. Ganyan, sometimes, no? Kaya minsan nakakapundi mag-vlog. Ang gusto lang kasi marinig ng iba, yung puro puri. Ang tanga ni Diwata. Grabe. video mo, tapos pinuntin mo sa parisan ko. Kung nanira ka pa rin, okay lang yun. At least kumita ka. Ito. At least kumita ka, nag-trending ka, nakatulong ako sa'yo. Pero ngayon, tinatanong mo sa akin kung masarap. Oo. Nung unang video ko palang sinabi ko na masarap talaga yun. Hindi ko naman sinasabi masarap sa akin Hindi, lang. tinatanong mo ako. Kasi bumalik ka dito. Tanga ni Diwata. Sobrang tanga talaga.
ito para mag-content, nagkataon na nakilala kita. Pero okay lang yan, tapos binabalik-balikan mo ako, di ba? Thank you! Tanga ni Diwata talagang umintindi. Wala nang sinabing negative dito doon sa tinulugan. Dinescribe yung lugar mo. Meron naman talaga natutulog eh. Kahit pa sabi mo sa labas yun, eh, sa vicinity mo yun eh. Kaya minsan importante talaga edukasyon sa tao. Hindi ko naman sinasabi na maging college graduate kayo, no? Kapag sinabi, minsan kasi baka mamay isipin ng iba, eh paano kami, hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral. Nag-aaral pa rin kayo. May pinag-aralan pa rin kayo. Kesyo elementary tinapos nyo. Kasi dyan sa school na yan, ano eh, kahit pa paano tinuturuan kayo umintindi dyan eh. Hindi yung ganyan na para naman kayong tanga niyan. Or nag-aral siguro to si Diwata, ito, lagi lumilipad ng isip nito. Tanga? Akala niya no, nakakatulong tong ginagawa niya na to. Uy, tanga, naghihikahos na yung negosyo mo, hindi ka na pwede magaganyan-ganyan. Mag-start ka nang makisama sa tao. Hindi ka pa ba natuto sa ano? sa pagiging arugante mo? Inaway? Ay nako, Diwata talaga. Di ba napanood natin yung vlog? Wala naman negative na sinabi. Di ba, taas nga na rating ng manok mo, 7 out of 10? Di ba? Okay na yun, above average na yun. Diyos ko to si Diwata, hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip. Ang gusto niya mangyari, laging positive yung sasabihin. Hindi pwedeng ganun. Kaya yan ang kinabagsak mo eh. Kasi sa totoo lang, nung sikat yan si Diwata dati nun, may mga nagre-review sa kanya na hindi naman talaga siya siniraan. Dinidescribe lang yung lasa. Syempre, kasi ang titingnan mo dyan, yung feedback ng customer eh. 'Di ba? Yun kasi yung honest na actually nakakatulong yung mga reviews eh. Let's say, yes, so naiintindihan ko na sometimes masakit talaga. Lalo na pag may nag-criticize sa'yo, masakit talaga yan. Kahit ako din. 'Di ba? Pero natututo tayo doon eh. Nung araw dito sa pagbablog nung mga nag-i-start ako pa nung kay FLM, pag halimbawa kino-correct ako sa spelling, nagagalit ako nun. Or sa spelling, sa pronunciation, nagagalit ako nun. Pag kino-correct ako, halimbawa may mali ako nasabi na lugar, halimbawa, nangyari ito sa Laguna, pero sa Batangas pala. Nagagalit ako nun. Pero at the end of the day, hindi ko naman sinasabing naka-move on na ako doon. Sometimes, may nakakapikon kasi ang feeling mo kasi ginagawa kang tanga minsan eh. Tapos yung the way ka pa i-correct, yung parang ang tanga-tanga mo pa. Pero wala eh, 'di ba? Hindi ko sinasabing hindi ako ganyan, Ganyan din ako. Kaya lang naiintindihan ko mas madaming beses na akong nakakaintindi na kaysa sa inaaway ko. Kasi may mga criticism na boss mo dapat ganito. Pero pag strong talaga ang opinion ko sa isang bagay, ilalaban ko talaga. Pero yung mga mali ako, let's say halimbawa nagkaroon na, 'di ba, sinabi ko namatay si Gloria Romero. Ay hindi, ang sinabi ko si Gloria Diaz yung namatay. 'Di ba? Sabi ako, daldal ako ng daldal dito, 'di ba namatay na si Gloria Diaz. Tapos may nag-correct sa akin si Gloria Romero pala. Yun, totoo naman mali ako doon. 'Di ba? Sinabi ko kasi namatay si Gloria Romero pala yung namatay. Tama ba ako? Baka mali na naman ako ha. Wait lang. Ang Gloria Romero, yun yung ang ganda ng lola ko, 'di ba? Gloria Romero. O tama, siya yung namatay. Ang Gloria Diaz, yung beauty queen, yung Miss Universe, tama ba ako? Oo, siya. Ang nasabi ko kasi, ang namatay si Gloria Diaz. Yung pala si Gloria Romero. Kinorek ako ng tao, wala magagawa. Ay, oo nga pala, sorry. 'Di ba? Mali ako.
Pero pag sa halimbawa sa point of view ko, for example, no, yung sasabihan akong mali yung ginawa ko na gumawa ko ng fake video para ipakita sa inyo na madali gawin, ilalaban ko yun dahil talaga hindi mali yun eh. For educational purpose yun eh. May mga bagay na ilalaban ako, pero may mga bagay din naman na wala eh, talagang mali ako eh. Lalo na pagdating sa mga bagay na objective, yung nafa-fact check. 'Di ba? Halimbawa, nasabi ko no, 1 plus 1 is equals to 3. Ko-correct nyo ako, oy, mukhang mali yung nasabi mo. 1 plus 1 is equals to 2. 'Di ba? Ay, oo nga pala. 'Di ba? Yung mga ganon. Pero sometimes no, nakakabwisit din pag i-correct ka, babanatan ka pa ng yung parang dating isinadya mo pa na mali yung ginawa mo. Pero at the end of the day, no, pag kinriticize ka at kinorek, doon ka talaga matututo eh. 'Di ba? Mahirap man siya pakinggan, nakakapikon man siya. Eh sa estado kasi ni Diwata, parang hindi siya natututo. 'Di ba? Kaya sinabi ko sa inyo, ganyan din ako dati noon. Pero sometimes kailangan mong matuto eh dahil pabagsak ka namin eh. Kailangan mo i-absorb. Tapos katulad niyan yung napanood natin, positive naman yung sinabi. Siguro totoo naman kasi talaga na dati nun pinipilahan ka. Ngayon tinutulugan ka na, literal, may nakita na tulog eh. 'Di ba? Or kung hindi man literal 'yon, figure of speech 'yon. Yung for example, dati ang dami-daming bumibili, ngayon wala nang bumibili. Tapos pipilosopohin mo. Anong walang bumibili? Ayan may 3 bumibili Hindi, ang ibig sabihin kasi noon, hindi na ganoon dati kasi sana maintindihan nyo rin yung mga salitang figure of speech, 'di ba? Yung halimbawa, uutangan nyo ako na sinasabi ko sa inyo, wala akong pera eh. Hindi naman literal na wala talaga akong pera. Saan ako bibili ng ikakain ko? Paano makabayad ng bahay kung wala akong pera? May pera ako, kaya lang, yung ipapautang sa'yo wala. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi siya literal na talagang, wala akong pera eh. 'Di ba? Wala nang kumakain sa restaurant mo eh. Hindi naman sinasabi na literal na wala talaga. Hindi lang siya katulad nung dati na sana, 'di ba total Sunday ngayon, isa yan sa mga kasi kahinaan natin bilang tao eh. Yung pagpapakumbaba. Ako yan talagang nahirapan talaga akong yan. Ituro sa sarili ko yan. Hanggang ngayon nga nahihirapan pa rin ako eh. Sometimes sumasablay pa rin ako. 'Di ba? Pero pag ikaw ay parang ginisa ka na sa katotohanan, sometimes hindi mo na kaya talagang labanan eh. The more na lalabanan mo yun, lalo ka lang lulubog yun eh. 'Di ba? Kaya yun yung anyway, proceed tayo. May time pa ba? Okay, sige. Isa pa tayo. Ito naman, ano ba ito? Itong post na to, katawan gusto, ibalik yung phone, ayaw. Arestado ang isang 19 years old, 19 anyos na lalaki matapos aloking makipagtalik muna ang may-ari ng cellphone na napulot niya bago ito ibalik sa Catbalogan, Samar nitong Huwebes, September 4. Nawala ng 20 anyos na babaeng estudyante ang kanyang cellphone noong August 16. Nang malaman ng lalaki kung sino may-ari ng cellphone, agad niyang kinontak ang biktima. Isinumbong ito ng biktima sa kanyang kaibigan at nagpakita sa lalaki. At nakipagkita sa lalaki daw. Nang makipagkita, inaresto ng mga pulis ang suspect na tumanggi sa akusasyon ng biktima. Maharap siya sa kasong theft at grave. Ano ba? Kaman panoorin nga natin yung balita na yan.
Bullshit. Ay, nako. Utog na utog eh. Arestado ang isang lalaki sa Catbalogan City sa Samar matapos aluking makipagtalik ang may-ari ng napulot niyang cellphone. Tinawagan daw ng 19 anyos na suspect ang may-ari matapos malaman na pagkakakilanlan nito. Pero imbis na ibalik agad ang cellphone, may iba palang balak ang suspect sa 20 anyos na biktima. Agad na nagsumbong ang biktima sa mga pulis. Nakipagkita siya sa suspect at doon na siya inaresto. Tanggi naman ng lalaki sa krimen. Mahaharap siya sa reklamong theft at grave threats. Ala. Hindi ba ano yun? Di ba counted as sextortion yun? Hindi. Sextortion. Sa bagay, ang alam ko sa sextortion yung makipagtali ka sa akin, kundi ikakalat ko yung mga malaswa mong larawan. Yun yata yun, no? Pero hindi, ano ba? Utog na utog eh. Instead na, baka mamaya kung binigay mo pa yan, marewardan ka pa ng pera eh. Di bali kung iPhone yan, di ba? Marewardan ka pa ng kahit pa sabihin mong 1,000, okay na yun. Sa mo pupulutin ng 1,000. Eh hindi mo naman, kung iPhone man yun, hindi mo mapakinabangan yun, di ba? Kung may Apple ID na Diyos ko. Hindi mailugar yung yung pagkautog eh. Kaya pa ba? O sige, next pa. Ito. So singit tayo ng nitong yung tungkol, pero hindi ito sa yata eh. Hindi ito sa flood control. Ito ay anak ng Bureau of Customs. Sabi ganun dito sa post ni Ma'am Maria in Inglaterra. If you are not a fan of Vern and Vernice, you should not, you would not know these girls earned their spot as fashion influencers. Vern started website blogging even before 2010. Vernice joined later. They were OGs of Pinoy fashion influencers just like Chris Uy, Lauren Uy, and Camille Ko. I feel like it's unfair not to credit them for their years of hard work because they deserve every brand deals and collaboration they get. Their dad may be a Bureau of Customs director, but these girls had been hustling for years to get where they are now. Plus, both girls are married into a rich family. Also note that their dad was just recently promoted as one of the Bureau of Customs director. He's not even the Bureau of Customs commissioner. Yung family ng dad nila, the NCs are also rich. They once posted a vlog showing their grandma's house daw. So, ang sabi dito sa dito, tong Vern at Vernice na to, isa ito sa Nepo babies eh. Bagamat hindi contractor yung tatay niya, 'di ba? Yung tatay niya eh, parang Bureau of Customs director. Sabi daw, ito daw magkapatid na ito, si Vern and Vernice daw ay in-earn daw nila yung position nila sa fashion as fashion influencer. Influencer na daw sila doon. Nagbablog na daw sila kahit before 2010 pa. 'Di ba? Then nag-join yung kapatid niya, yung si Bernice. They were the OGs of Pinoy fashion daw, influencers. Pero ma'am, ito kasi sabi niya ganun dito kung hindi ka daw fan netong dalawa, hindi mo daw malalaman na ito daw mga to ay matagal ng na pinaghirapan daw nila yung nila. Yung meron sila. Dapat nga kung fan ka niyan, napanood mo ito, ma'am ito yung sinabi niya Love you. Parang si daddy rin yung reason kung bakit ako na-discover siguro. Kasi Tama? I would like to thank my dad for always being there and for being my never-ending ATM machine. Diba? Pinapasalamatan niya yung tatay niya na never-ending ATM machine daw
Tapos sasabihin mo, in-earn nila yon dahil fashion vlogger sila? Eh, ba't niya pasasalamatan yung tatay niya? Na never-ending ATM machine daw. Kung fan ka, mapapanood mo itong interview sa kanya sa Candy Magazine yata ito eh. Kung fan ka nito, dapat napanood mo yan. Kahit pa sabihin mong angkan sila ng mayayaman, na nag-vlog ka mo, na nakita yung na mayayaman sila. Kahit sino mayaman, hindi never-ending ATM machine yun eh. Di ba? O, ito pa isa. Parang si Daddy rin yung reason kung bakit ako na-discover siguro. Kasi, wala, nung ginawa ko yung house tour video, doon na nag-grow yung channel ko. And that's when I went home nung July. So, ayun. 'Di ba? Tatay nila yung si Claudine ko yata yung isa. 'Di ba? Tatay nila yung tinuturo nila reason, tapos ang tanggol nyo pinagsikapan nila. Bullshit. Next video. So ito sa Billionaire News Channel. Ito naman, Sara Diskaya kumambyo sa pag-amin sa bidding ng sariling mga kumpanya. Kumambyo. Biglang kumambyo ang kampo ni Sara Diskaya matapos niyang aminin sa Senado na may pagkakataong naglalaban-laban sa isang bidding ang siyam niyang kumpanya. Kontratista, nawala lang daw siya sa focus Sa isang bidding, lahat siya yung magkakalaban, mga kumpanya niya. niyang kumpanya. Paliwanag ng kontratista, nawala lang daw siya sa focus. Nawala sa focus ang putya. Kaya napaamin. Di ba? Kung halimbawa, let's say totoo naman ang sinasabi mo at wala kang balak magsinungaling, kahit nga, actually nga, pag ninervous ka, lalong masasabi mo yung totoo, di ba? Or pag aligaga ka. Kasi diyan ka madudulas-dulas eh. Parang hindi ko nagigets yun, no? Let's say halimbawa ini-interview ka na mai-slip of the tongue ka tapos maling facts yung sasabihin mo or maling information ang sasabihin mo. Hindi, pwede naman mangyari, no? Pwede naman mangyari, pero kadalasan kasi pag nadudulas ka, totoo yung nasasabi mo eh. 'Di ba? Ano ba namang kabulshitan ito? May Agenda Weekend Report si Hannah T. Mix up si Ma'am eh. Nalito na rin siya dahil sa pagod, stress, puyat. First time niyang appear ng gano'n. Alam mo naman si Ma'am, hindi naman siya sanay sa ganyan. Hindi daw sanay sa ganun. Sir, bilyonaryo yung kliyente mo. Paano naging bilyonaryo yan kung hindi yan sanay sa mga sa mga ganong usapin? 'Di ba? Para may nabasa ako ditong para maintindihan niyo kung gaano kayaman to si Diskaya. 'Di ba? Para malaman niyo kung kung gaano kayaman ito. Sabi dito sa post na to, kinumpute ko to accurate eh. Sabi dito sa post na to give you some perspective daw kung gaano kalaki ang 31 billion really is. 'Di ba? 31 billion. Billion, hindi ito million ha. Hindi ito 100 million. 31 billion. Gaano siya kalaki? If I gave you, kung bibigyan ka daw ng 1 milyon kada araw, doon sa 31 billion na yon, makakatanggap ka daw ng makakatanggap ka daw ng 1 million araw-araw ng 85 years. Ganun kayaman si Diskaya. Diba? The Diskaya family were able to get that sum worth of flood control projects sa 3 taon lang daw. Just imagine yung 31 billion na yon, bibigyan ka araw-araw ng 1 million ng 85 years. Araw-araw.
may allowance ka ng 1 million pesos isang araw for 85 years. Ang laki, di ba? Tapos sasabihin ni attorney, hindi sanay sa, ano si ma'am, hindi sa... Di ba? Yung mga kilalang, negosyante na talagang, sanay sa pressure yung mga yan. Kami na nga lang na tauhan ni Teresita Coson, yung anak ni Henry C. Nagtrabaho ako sa kanila. Habang nagre-report nga yan kung ba't hindi nakakota yung store mo, ginigisa ka dyan eh. Minsan nga mumurahin ka pa. Hindi naman yung mura na putang ina mo. Yung mumurahin ka na, ginagamit mo ba utak mo? Ang tanga mo naman, bakit hindi ka humingi ng tulong sa marketing department natin? Gaganon ka sa harap ng maraming tao. 'Di ba? Tapos sasabihin mo yung bilyonaryo na yan, hindi siya sanay sa ganung pressure. Attorney naman. 'Di ba? Tsaka 'di ba naka-oath siya, nanumpa siya under oath. 'Di ba? Tama ba ako? Pwede na siyang kasuhan ng perjury niyan eh. Kung nagsinungaling siya regardless kung nataranta ba siya o hindi. Nalito lang daw si Sara Diskaya sa naging biglaang pag-amin nito na naglalaban-laban ng mga kumpanya niya sa isang bidding. Ayon yan sa kanyang legal counsel. Ginisa kasi siya ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa nakaraang Senate Blue Ribbon Committee hearing habang iniimbestigahan ng mga anomalya sa flood control projects. Doon, umamin siyang 9 construction firms ang kontrolado ng kanyang pamilya. Nasa 31 billion pesos umano ang nalikom na halaga ng flood control projects ng mga korporasyon na yon, ayon sa PCIJ. Si Alpha and Omega and St. Gerard, hindi po sila nagsasali sa isang bidding. Pero yung ibang licenses, magkakasama sila minsan. So minsan naglalaban-laban yun, Sham? Yes po. That is not a legitimate bidding. Nawala lang daw sa focus si Diskaya habang tinatanong ni Estrada. So pag naglalaban... Kung nawala sa focus, ano yung tamang sabihin niya dapat? Siyam na korporasyon sa isang kontrata at kung sino manalo ron, kahit isa sa siyam na manalo, sa'yo pa rin yun, ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opo. Kinlaro eh. Dahil sa pabago-bago nitong sagot. Para kay Sara, iba-iba rin naman daw ang humahawak ng mga kumpanya. Kaya lang, mga kamag-anak niya rin ito. Biding-bidingan ang tawag dito ni Senator Erwin Tulfo. Napapaisip si Estrada kung dapat ba siyang i-contempt o detine. Paglilinaw ng kanyang abogado, ready naman na raw ang Alpha and Omega President dumalumuli sa hearing sa Lunes. Katunayan, nag-coaching na sila, no? Sama na si Curly na kanyang asawa. Sa ilalim ng batas, maaaring collusion o sabuatan kapag nag-compete ang mga kumpanyang kontrolado lang ng parehong owner. Pwede rin silang maharap sa criminal prosecution. Sa ngayon, opisyal nang cancelled o revoked ang licenses ng 9 na kumpanya ng tinaguriang King and Queen of Flood Control Projects at hindi na sila makakapag-participate sa government procurement projects. 31 billion, no? Anyway, so yan lang po muna pag-uusapan natin. Pahinga nga muna tayo dyan, di ba? Yun lang po muna, magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.